Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinaka-ingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na tao with evidence na po. Si Senator Alan Peter Cayetano kaya ang isusunod na ipakukulong? Kasi si Atty. Matibag, NBI Matibag, iimbestigahan daw di umano ang anomalya sa SEA Games noong 2019. Ako po, ito kabibig i-share ko sa inyo ano na naman itong drama ni Matibag. Naku po, 2019, matagal na yan. Pero gusto ni ito kabibig NBI, sisilipin ang umano'y anomalya sa SEA Games noong 2019. Iniimbestigahan na ng NBI ang umano'y mga irregularidad sa paggamit ng pondo para sa isang sports complex sa New Clark City, Tarlac na ginagamit noong 2019 Southeast Asian SEA Games, mga kabibig. Naku po. Flood control ang unahin. Los mo saan si flood control. Mas nauna pa ang ang tawag dito, anomalya sa SEA Games kumpara sa flood control. Ano nangyari sa Pilipinas, mga kabibig? Flood control muna, ungas, ang layo muna aso, mga kabibig. Kasi kabibig, kinokonek daw di umano ni Matibag si Senator Alan Peter Cayetano hinggil dito. Remember, nung impeachment trial, third or second, kung saan itong si Matibag nag-request sa prosecution na i-move yung pagpunta niya sa impeachment trial. Nag-react si Senator Alan Peter Cayetano. Baka hindi nagustuhan ni Matibag, naghanap sila ng paraan para makonekta itong anomalya sa SEA Games noong 2019. Di ba sabi ni Senator Amy Marcos na isa-isahin silang lahat minority black senators. Tapos na si Jinggoy, si Marcoleta. Ang susunod na posibleng target ay si Senator Alan Peter Cayetano. Yon ang nakikita ng maraming netizen ngayon, mga kabibig. Halaka. Eto kabibig, manood tayo ng isang video kung saan pinag-uusapan din umano ito kabibig na talagang delikado si Senator Alan Peter Cayetano. Naku, ano nangyari pa? Senator Alan, parang ikaw yata ang susunod na target nila. Ikaw ang susunod na target. Ito kabibig, makinig tayo. Eto, grabe, flash report. Umano'y anomalya sa 2019 SEA Games, iimbestigahan ng NBI. Ayon sa irregularities noong 2019 SEA Games, ayon kay Matibag na naman, nakarating sa kanila ang impormasyon ngayon lang. Yung flood control, yung pinaka-recent, ito po. Tama, flood control ang pinaka-recent. So bakit hinalukat nila itong 2019 SEA Games? At talaga ba ang NBI? Merong bang nagkaso? Merong bang nagreklamo sa COA? Diba kabibig? Bakit bigla na lang nag-2019 SEA Games? Bakit yung flood control ang tagal-tagal na wala man lang investigasyon di umano? Diba? Yung ICI ni Bongbong para yatang for the sake na ma-appreciate ng tao yung ICI. Remember yung ICI? Pero ngayon nasaan na ba? Tama, no? Ang impeachment, ang siyang, pangtabon, pangtakip sa flood control. Kaya ang Senator Marcoleta na kulong kasi ayaw nilang pag-usapan ang flood control. Ano ba naman yan? Di ba talaga kayo makapag-move on? Kailangan yung manghalungkat ba? Ito po ay connected na naman sa impeachment. Bakit? Kasi gusto nilang bawasan ng bawasan ang mga senador na boboto sa impeachment. At alam nyo kung sino yung tinutukoy nila dito? Isang senador. At siya ang maaaring isusunod nila kay Senator Marcoleta. Tingnan nga muna natin ang ini-issue nila, itong cauldron daw na ito na nag-worth ng 50 million. Tingnan nyo naman, ang ganda. Stays a senator in the Philippines government. Passing it on to the next generation of boxers. And there we go, the cauldron is lit. The flame shines bright and the fireworks light up the night. So itong
ini-issue nila na ito. Standing tall and imposing at 50 meters high, this cauldron at the New Clark City Interlac will be lit for the 30th Southeast Asian Games. But even before it gets ignited, the structure and the team behind its construction is already coming under fire. The cauldron, made of steel and designed by national artist for architecture Bobby Manyosa, costs 50 million pesos. This, says Senator Franklin Drilon, is just too much. Do you realize that at 1 million per classroom, this can construct 50 classrooms? Yung administrasyon ngayon, anong naipagawa In other words, we na pwede nating ikaka-proud ngayon? House Speaker Alan Peter Cayetano defends the 50 million peso cauldron which earned the ire of Senate Minority Leader Franklin Drilon and Filipinos online. He says it's a work of art designed by national artist for architecture Francisco Bobby Manyosa. So while some people may see a cauldron, we see a monument, we see the athletes, we see the burning flames that represent hope and the fighting spirit. So we think it was just appropriate. Cayetano broke protocol and interchamber courtesy by going to the Senate. Cayetano is the chairman of the Philippine SEA Games Organizing Committee, or FISGOC, which was created to handle the games. During the hearing, Cayetano says around 1.5 billion peso worth of funds for the SEA Games will not undergo public bidding. There are exceptions under the procurement law. However, they are still subject to guidelines by government procedure, particularly during the submission of liquidation. Senator Drilon says he will leave it to the Commission on Audit to do an audit of the funds. Spending a lot of money, yes. Is it excessive? No. Is it overpriced? No. Singapore spent 15 billion in hosting alone in with 20. all due respect, we never said that this was overpriced. The cauldron that has been put in the spotlight is cheaper than what was built by Singapore in the last 4 years. 4 years ago, 63 million. And yung sa Singapore po, hindi po national artist. Why? Because the cauldron po is the symbol. It's not one of the symbols. It's the symbol of the games, whether it's Olympic Games or SEA Games. And it's a work of art. So while some people may see a cauldron, we see a monument. We see the athletes, we see the burning flames that represent hope and the fighting spirit. For 50 million, you want to have a caldero? Di ba? Yan po ay connection ng mga dilawan nung panahon na yan. Pero tingnan niyo example na lang ngayon, ito I'll give you an example. Noong nagkaroon ng budget ang Department of Tourism ni Frasco, ito pa lang 49 million, ito po ay ilang segundo lang na ads para sa Department of Tourism, pero wala namang kwenta kasi copy and paste. Nga mga copy-paste na video clip na ginamit sa Love the Philippines video ng Tourism Department. Ang masakla pa, tila prinomote natin ang tourist spot ng ibang bansa. At dahil dyan, pinapuputol na ng Department of Tourism ang kontrata sa ad agency na DDB Philippines. Nasa frontline ang balitang Maalala nyo yan? 49 million pesos po yan. 1 million na lang pasok na to sa plunder. So asahan ninyo ito, ang susunod talaga nilang target ay si Alan Peter Cayetano kasi siya po ang secretary or siya yung chairman ng budget dyan sa 2019 or ng SEA Games. Siya yung chairman dyan sa SEA Games noong 2019. So siya po ang isusunod nila at malamang sa malamang ang ikakaso nila sa kanya ay plunder kasi umabot ng 50 million itong cauldron na ito. Ayun po, ito yung nakikita nyo ngayon na katakataka yung timing of all na panahon sa ngayon. Bakit sa ngayon ito lumalabas? Kasi kung tutuusin, sabihin na natin, ito po ay maanomalya. Dapat nung pag-upo na lang ng pag-upo ni Marcos Jr., ito ang binring up nila kagad. Wala na 50 million nakita natin ang naging performance nito. Nakita nyo, nilight up ni Senator Manny Pacquiao at yung buong compound, yung buong facilities. Nakita natin na ikinaka-proud natin sa buong
Southeast Asia na tayo po ay nakagawa ng mga ganitong venue sa Yes, tama mga kabibig, no? Parang alam na natin kung saan patutungo ito eh. Yung sinabi pa lang ni Matibag na iimbestigahan nila ang 2019 na anomalya sa SEA Games, alam na natin kung sino ang pinopoint out niya. On the other hand, kabibig, may nakita akong video dito na kung saan sinasabi talaga na walang anomalya sa cauldron, mga kabibig. Let's watch this video. Matagal na to. This was 2019, November 21. Ito. You are still watching the PNA Newsroom. President Duterte said there was nothing extravagant in the 50 million peso cauldron built for the 30th Southeast Asian Games. The president issued the statement after Senate Minority Leader Franklin Velon questioned the spending of over 50 million pesos for the design and construction of the stadium cauldron. Duterte said the amount was justified in a bid to meet the product of the mind of the creator. He also believed that there was no irregularity in the purchase of the cauldron. The design of the cauldron, which is 3 meters in diameter, cost 4.48 million pesos, while the 50-meter high foundation amounted to 13.4 million. The total cost of construction was pegged at 32 million. Kabibig, walang anomalya, sabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yun po kabibig ang ating libak-libak for today. Ano ang iyong reaction sa bagong pasabog ni Matibag na meron silang iimbestigahang anomalya sa SEA Games noong 2019? Ay nako, ano bang naisip ni Matibag? Feel ko talaga si Senator Alan Peter Cayetano to eh. Ramdam natin eh, si Senator Alan Peter Cayetano, we don't know, baka next week, may kaso na naman to sa ombudsman at baka aarestuhin na naman to for plunder. Po kabibig. So yun lang po kabibig ang ating libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.